Balita galing sa labas ng bansa ay nagbibigay na po ng parang sabihin natin na warning o babala si Attorney Kaufman. At malamang kakasuhan niya si Trillanes sa International Criminal Court. Ang kaso ay obstruction of justice sa ilalim ng Article 17 ng Rome Statute na kung saan pwede siya maparusahan pagkapag mapatunayan na nagbigay siya ng $2 million sa mga ICC, mga investigators, ay makukulong ng 5 taon. Hindi babakan, hindi tataas sa 5 taon si Trillanes. Sa ICC pa siya makukulong. Matindi. Grabe. Ang yabang nito ni Trillanes, deny na deny. Halata naman na totoo ang kwento. Kasi deny ka na deny, magsasampa ka pa ng libel case. Pagka ganun po talaga, yan po ang sinyal or pruweba na nasaktan siya. Ibig sabihin, totoo po. Ang tanging nasasaktan na tao po, ang totoong nasaktan, ay yung mga tao na totoo ang sinabi laban sa kanya. Sinabi ng mga kasamahan niya dati sa Marines na at isa doon kasamahan niya sa kulungan na nagsabi na si Trillanes ay nakipag-usap at inamin naman ni Trillanes na siya nakipag-usap. Ang hindi lang inamin, hindi daw totoo yung 2 million na binigay sa mga prosecutor. So, yan ang pinakadelikado ngayon. Saka, ang lakas po ng dating ng ebidensya. Kaya, tingnan natin Pero kung in fairness naman kay Trillanes, nagsasabi naman si Deputy Prosecutor Minjayin Yang na hindi daw totoo. O ito naman, kumbaga nakarating na ngayon ang issue doon, matindi ng issue na nakarating doon sa ICC. Pakinggan natin si Minjayin Yang. We are not desperate for cases. Whoever says that he doesn't know. Sabi niya, I think that we are not desperate for cases. Hindi na sila desperado sa mga kaso. Sabi ni Mami Minjayin. Whoever says that he doesn't know how ICC works. So ICC, in ideal world, shouldn't have a case because we are not here to trump or to supersede or to replace the domestic system. So first and foremost, no one wants these mass atrocities that make our jurisdiction. So we are only competent, it's war crimes, crimes against humanity, or even genocide. We don't want that to happen. So we can't be desperate for that to happen. Whenever we are called upon to intervene, it means first that mass atrocity have occurred. It also means that it has not been addressed so locally, and then we step in. So we, in the case of Philippines, of course, we've stepped in. So there were litigation that it will be addressed domestically. So we have waited, and then we have litigated that when we saw that it was not properly addressed domestically, and then we prevail. It's only that because of that now we are fully embarked upon trying this case. So, yan ang sinabi niya. Pero ang problema niya ngayon po ay nakarating na sa ICC ang kwento ng mga Marines. Ito po, pakinggan natin. Ito, pakinggan natin si Atty. Baligod. Pa siya ng kaso sa ombudsman. Yan, binanggit pangalan ni Trillanes dyan. At kinamin ni Trillanes na isa lang abogado ni Caldico at saka siya.
Mas patay pa sila kung naman lalabas na ICC sila. investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2023. Bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may O nawala. Nawala ako sandali So, ibig sabihin mo napakaklaro naman po na ibalik muna natin ito. Ibalik muna natin itong palabas. equivalent to $2 million. Maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na noong December 2023. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2023. Bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. So, yan ang binabanggit ng mga ng ICC na kanilang panindigan na hindi daw sila humingi kay Trillanes. Hindi, wala na silang tanggap kay Trillanes. May sarili sila doon. Tinanggay ni Trillanes. Yan ay gawa-gawa lang nitong grupo ni Levi Baligod. Wala po akong natanggap na $2 million o kung anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC investigations dito sa Pilipinas o kung para sa anumang purpose. Salamat, Yasmin Martin. Naimbag, bigat. Yan, tingnan mo. Ang layunin niyan ay i-discredit yung
ongoing ICC confirmation of charges hearing. Yan ay basically parang pananabutahe sa mga nangyayari ngayon sa The Hague. Pananabutahe sa kinita mo. So, tingnan natin ngayon ang batas na kung saan mabibilanggo si Trillanes. Pag mapatunayan siya na siya may kinalaman sa pagbibigay ng $2 million sa mga investigador ng ICC. Ngayon, nakalagay po dyan sa Article 70. Dito. Impeding, intimidating, or corruptly influencing an official of the court for the purpose of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly. Yan. Ang bilanggo, ito po nakalagay. Hindi bababa po sa hindi tataas kasi 5 taon. Okay. Yan po ang delikado ni Trillanes dito. Dito nakalagay, in the event of conviction, the court may impose a term of imprisonment not exceeding 5 years or a fine in accordance with the rules of procedure and evidence or both. Yan po ang maaring mapuntahan na kulong ni Trillanes. Ay, Trillanes talaga. Ito naman po ay bubuksan po ni Attorney Kaufman ang kaso. Delikado siya kay Attorney Kaufman. Ito po ang sinabi ni Attorney Kaufman. Pakinggan niyo po. Go and read these things. But essentially, you were saying that the Philippine government is involved There is evidence of that, yes, and I made that argument during the hearing. because the prosecution did make a statement about, allegations in the Philippines. I'm not sure if you've heard about the recent updates about Marines coming out. Yes, I'm fully aware of that. We're talking about the 18 Marines and the affidavit, yes. Yeah. So that is related to what you're talking about. It could be. All right. So moving forward from the hearings, of course, we are waiting within a period of 2 months, but there seems to be a lot of things that the defense is also, anticipating, waiting for. Can you give us a rundown of the important appeals that are pending for? So first of all, we're waiting for the judgment on our jurisdictional appeal. That could be rendered any day. We're also waiting for a judgment on our appeal of the first detention review. If you remember, that was when we submitted independent medical advice as to whether or not the former president could meet the risk factors envisaged in Article 58 of the Rome Statute. All right. So we assume that you're also preparing for any eventuality, of course. Yeah, In case of confirmation, correct. is your team going to be the same? Will you be adding more lawyers? Well, How are I you don't know at the preparing? present moment in time. That's still under discussion. As I said to many people already, that I was hired specifically for the confirmation proceedings. It's not clear whether I'll be rehired or not. It's not my decision to make. I'm happy with the job that my team has done up until now, and obviously we'll wait for a decision to be taken. Okay. I always think it's healthy as well when you're dealing with a case at the International Criminal Court to give the client and his family the option to change counsel. Okay. The, So at least, imbestigahan na ni Kwan, idudulog ni Kaufman sa ICC court ang 2 milyon. So may tanong si Ako, Sir, tanong ko po, paano po may puslit ang mga ICC investigators ng 2 million pabalik sa The Hague? Ganito, simple lang po yan. Ganito po yan. Ang ICC po ay may tinatawag na diplomatic pouch, tatawag diplomatic bag.
Kasi po sila ay parang ambassador sa diplomatic. Kapag diyan nila ipapasok sa diplomatic pouch ang pera, ay hindi sisitahin. Ganun po yun. So sabi ni Devolusionic, so isara na natin buong Justice Department ng Pinas. Mag-submit na tayo sa ICC na kung ganun. Oo nga, ICC na lang tayo. Ruel Ramos, yun. Huwag kami kalbo. Ay, yun, tatawag mo ko kalbo. Ibig sabihin po ay wala kang ibang argumento. Ang paano paggagawin yan? Paano ginagawa? Ginagawa po yan sa pamamagitan ng dadalhin lang 56 million doon sa Soler. Tapos sa Soler, bibili nila na yung dalawang 56 million, bibili sila ng chips. At kunwari, lalaro at lalabas, mananalo. At mananalo, ibabayad ang dollars. So, ganun po ang sistema nila. So, with that, you would now be aware na ginagamit ang Soler ni Enrique Razon. Ang luggage. So, nais ko lang may ibigay sa inyo sandali. Itong nangyari. Itong nangyari na mga pagde-deliver ng luggage. Ito po. Para masariwa sa utak ninyo. Have denied allegations that they received cash from former Congressman Zaldico, as claimed by 18 former soldiers. In an unsigned affidavit, the former soldiers allege that they were instructed to escort and deliver suitcases of cash to certain congressmen. Most of those named are lawmakers who served during the height of the Quadcom and good government hearings involving pogos, extrajudicial killings, and confidential funds linked to Vice President Sara Duterte. Among those named is Mamamayan Liberal Party List Representative Leila De Lima, who firmly rejected the allegations. She described the claims as absurd and a demolition job. De Lima also questioned the timing, which coincided with a confirmation of charges hearing against former President Rodrigo Duterte at the International Criminal Court and impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Former Makabayan Bloc Representatives Franz Castro, Arlene Rosas, and Raul Manuel also denied the allegations, calling them baseless and aimed at discrediting legitimate efforts to uncover the truth. They said the claims were politically motivated, designed to portray the investigations against the Dutertes as partisan, a classic Duterte playbook. Even Manila 6th District Representative Benny Abante rejected the allegations, emphasizing that he would not be deterred by fabricated claims and would continue to fight for justice. Other House leaders dismissed the allegations as delusional and nonsense. Mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. Ayan. Dilulu tawag sa mga ganyan. So, ikaw, kabataan ka talaga eh. ng pansin dahil wala naman pong katotohanan. May katotohanan yan. Huwag tayong dilulu. Tawa ka lang, tawa. Yes, I'm sorry. O, isa pa ito. They don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Okay, ha? Nais ko i-discuss muna na sino bang paniwalaan natin sa gitna ng mga Marines at saka yung mga nagdi-deny. Yung mga nagdi-deny po, mga maraming pera. Maraming pera. Si Dilema ay dinamay kasi may meeting kay Saldico. So ngayon, sa gitna ng dalawang grupo, yung mga Marines na madaling mabibilanggo ay kanilang sinugal ang kanilang buhay para sa bayan. Kabayanihan po yun nakikita ko sa kanila. Ladies and gentlemen, halimbawa, maniwala ka ba dyan? Sabi ni Robin Bisaya, tanong niya, ito po, maniwala ka dito. Una po, nais ko lang karing lecturean kung anong meron sa batas ng ebidensya. Hindi po lahat ng salita ay hearsay.
May mga salita po na hindi heresy. Kagaya po niya na Rubin Bisaya. Ganito po yun. Ang isang sinabi ng tao na madali na mamamatay at alam niyang mamamatay na siya ay totoo. So walang taong na sa nasa pintong ng kamatayan ay magsisinungaling. Wala po nagsisinungaling. Kaya exception to the rule. That's number 1. Number 2, meron pong mga gwardiya na may nagsusulat sa logbook. Lahat ng sinusulat nila sa logbook ay hindi heresy. Bakit? Kasi po, ang trabaho nila ginagawa nila, pagpasok ng mga taong pumasok, lista kagad pangalan. Ganon po katindi po ang trabaho na hindi heresy. Ang mga logbook ng gwardiya. Another thing, yung tao na bagong gising magsalita na tungkol sa kanyang nakita ay hindi siya nagsisinungaling. Exception siya to the rule of heresy. Pang-apat, yung tao po na nagsasalita, nagsisigaw dahil sa isang kagulat-gulat na pangyayari ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga sinabi. Pag nakita niya may saksakan, nakita, ay si Juan sinaksak ni Pedro. Ngayon, hindi nga nakakakita ako, pero pag narinig ko siya nagsalita, ay totoo po ang kanyang sinabi. Mabuhay si Kong Paulo Ortiga, proud Ilocano, no? Siya lang ang proud na Ilocano, ibang mga Ilocano naghihikahos. Inubos niya po, kita niyo ang laki-laki niya, inubos niya, kinain niya. Nag-privilege speech nga sa kanya si Panfilo Lacson. Naalala niyo yung privilege speech ni Lacson? Yun, napunta kay Paulo Ortiga. Tapos, may ibang tao na kagaya ng babae, nagsasalita ng rape, ay mapapaniwalaan sapagkat mapapahiya siya kung magsalita siya tungkol sa rape. Pero bakit siya nagsasalita kahit na mapapahiya siya? At tinitingnan niya ng batas ng ebidensya na isang hindi hearsay sapagkat ang mga babaeng ganon na nalagay sa balag ng alanganin ay nahiya kung magsalita pero nagsalita pa rin. Ibig sabihin walang ibang pakay kundi katarungan. At kung pakay niya katarungan, sa bit-bit niya ay katotohanan. So, may iba pa na mga tao na nagsasalita ng bagay na tinitingnan na hindi heresy. Bakit po? Sapagkat kung siya'y nalagay sa balag ng alanganin at pwede siyang mamamatay, pwede siyang parusahan ng mga kaaway, yet nagsasalita siya, ay totoo po ang sinasabi niya at siya po ay heresy, exception siya sa heresy rule. So, marami akong binanggit sa inyo na mga bagay na exemption sa heresy rule. Okay? Kaya nga si Ortega, corrupt talaga yan. Hindi siya mananalo kung hindi siya corrupt. Dapat na nananalo siya po ay corrupt. Paano ka mananalo? Imposible naman lahat ng Ilocano sa La Union ay makuha niya lahat. Ang dami kaya sa Pangasinan ng mga Ilocano na nangungurakot. Si Divinesia. Naalala yung behestlo ni Divinesia? Ang sama-sama pa niya ng Pangasinan na provincial board. Bakit kayo magpasa ng resolution na ginagawa niyong hero si Divinesia ng Pangasinan? Mas maraming ninakaw po si Divinesia. Sobrang daming ninakaw niya. Tapos gagawin po niya holiday ang araw ng kamatayan ni Divinesia. Nakakahiya kayo ng mga Pangasinense. Nakakahiya kayo. Ha? Masantos kaya kabuwasan, mga Pangasinense. Yung inyong opisyal dyan, gagawin pang hero yung kamatan na si Divinesia. Ganun po tayo eh. Ano ang problema ko dito? So marami na kong binanggit sa inyo na exception to the rule. Kagaya niyang nakakatakot ang kalagayan mo, pero nagsasabi ka, yan po ang katayuan ngayon ng mga Marines. Wala silang makukuha dyan, kundi
kagaya kay Gutesa, ang nakuha ni Gutesa, at talagang kinuha yung mga anak pamilya niya. Kaya napipilitan siya tumahimik. Napilitan siya pumirma ng affidavit na kung saan ay tinatatwa niya na yung una niyang sinabi sa Senado. Ganun po yun. Kaya nga, galing pa kay Bungo yan, may 100 years na nakawan ang ginagawa ng mga Ortega dyan. Ganun to sa La Union. Talagang niloko ang La Union. Ay, matindi ka. Tapos Marshall Celerio, Delicados, Trillanes, makukulong yan. Vince Singson, isa akong dating adik. Dati, pasalamat talaga ako kay Digong kasi nagbago ako. Hindi naman kami pinapatay dati kasi sa tukhang nagpunta sa bahay ang barangay at pinasurinder kami at yan at yun, natakot. Ruben Bisaya, si Sara may ninakaw ba? Wala po siyang ninakaw kasi wala pa tayong ebidensya. Hindi ko naman sabihin, pero naniwala ako, may kinupit din siguro yan. Pero wala pa tayong ebidensya na ninakaw si Sara. At hindi po ebidensya yung mga marirespetos na resibo. Yan po ay resibo na ginawa ng mga sundalo. Mr. Romualdez Tambi, long time no see, Katuto. Salamat po at nanood ka ngayon. Ako, si RD, mahigit 100 years si Ron Ruda, dapat lang makulong yung sundalong kanina yan. Sino pa? Ako, Sir. Sino pang iba? Si Shirley Rimando. Trillanes is a graph booster na paggamit mga 18. Ay, hindi po. Si Trillanes po ay hindi graph booster. Siya po ay sinungaling. Sinungaling na tarantado na tao. Bakit? Saan ba nanggaling yung pera niya ginamit pagtakbo niya sa election? Saan ba nanggaling yung pera niya na ginamit pumunta ng The Hague, lumipad? Alam mo ba, Shirley Rimando, ang pamasahe papunta sa The Hague, galing Philippines? Kailangan mo ng mga 200,000 papunta, 200,000 pabalik. Saan niya kinuha niyang pera yan kung hindi siya kurakot? Ibig sabihin, yan po ang katibayan na totoo ang sinasabi ng mga ex-Marines na siya ay tumatanggap ng pera galing kay Saldico. At sinabi pa nga niya, inamin pa nga niya na kasama na daw sa ICC yung mga inamin ni Trillanes na nakipagkita sa ICC. Kaya, konti na lang. Francis Solano, mabuhay ka, Katuto. Isang ehemplo ng mga katapatan na katotohanan lamang ang iyong pinagsasabi. God bless po. Hindi po ako, desidido po ako dito, dinedicate ko yung buhay ko para magbigay ng katotohanan at magbigay ng tamang opinion. Si Dominic Cobiado, tulog na ba to? Okay, tulog na po ako. Okay, sir. Ito yung Marites. Hindi po Marites, yung Marines po mga yon. Ikaw lang yan ang Marites. Tapos si Dilema, dinamay. Opo, si Dilema, totoo po yun. Roel Ramos Jr. Ako, sir, mga DDS talaga, puro hindi po fake news. Hindi po kami fake news. Ito, ipapakita ko sa inyo yung pruweba. Gusto niyo talagang pruweba? O yan. Pakita ko yung mga malitang pera na pinakita ng mga Marines ko. Kunti lang ito sa mga litrato nila na buo nila. Ayan, makita mo naman yan. Si John Paul Estrada, ang pera sa tabi ng niya, sa tabi niya lang ang pera. May nasasabi daw, yan po daw ay rice cooker. Hindi po rice cooker yun, klarong-klaro. Ano ba, palaki ba natin to? Hindi mo palaki. So anyway, hindi po yan rice cooker. Yan o. Sunod, ang ayan. Ito yung bahay ni delivery ng pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Yan po. Tapos ito delivery naman sa ito napakita si Mian de la Cruz, Kate Villarreal at Lorely Carpio. Sa pera-pera lang O yan. Ito si Gutesa nag-deliver ng pera.
So ang ICC operations unang pagdating December 2023, ako Bernard Toby kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada ay nagpalit kami ng 2 baleta na tig 56 million. Ang laman sa dollars sa isang building sa Valero Street, Salcedo, Makati. Ilang buwan bago mag-December, sinasabi ko na 56 million pesos ang laman. Okay. Ito po mga sasakyan na sinakyan ng mga ng ICC. Ito naman, pagdating ng December 23, kami, si Rosbert Bugaupan, Romel Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Tubi, at iba pang mga taga-kasama. Mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark at Paul na foreigners sa airport. Ibinigay ni Sunny Trillanes sa akin, Bernard Tubi, ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Unang dumating ay 2 lalaki na ang pangalan ay Glenn Cala at William Rosato. Sa susunod na gabi ay dumating sila ni Chantal Daniels. Ang ilan pa sa mga ginagamit ng partners na sinakyan sa Saldico ay ito pinapakita. Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati at nagstay sila doon ng 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin sa pag-provide ng security sa mga foreigners. Ang kanilang accommodation sa Citadines, Makati ay sinagot ni Saldico. So, kasi ang nagbabayad si Mark Tiksay. Naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Manila, Quezon City gamit ang mga sakyan ni Saldico. At sa aming narinig na usapan nila ay pinapuntahan nila ang lugar na kung saan ay di umano nangyari ang mga EGKs na konektado sa Warantex. Pagkatapos nilang umikot sa ilang araw sa Manila at Quezon City ay nag-meeting nga ang mga foreigners kasama si Sunny Trillanes sa Dusit Thani Hotel sa Makati. Nagmi-meeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club Townhouse sa Forbes Park at kasama nila sina former Speaker Martin Romualdez, Saldico at Sunny Trillanes. Ang aming nakumpirma na mga foreigners pala na binabanggit nila ay taga-International Criminal Court dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay napakita na siya ay taga-ICC at ang kanyang larawan ang iba niyang mga kasama. So yan, si Chantal Daniel ay naglalakad siya palabas no, sa Makati City. So screen grab picture ni Chantal Daniel. Duterte pinayagan humarap sa ICC via video link. Tapos, ito naman Chantal with 2 female ICC investigators. The 2 male members of Chantal team. Magkasunod ng mga pagdating ng mga taga-ICC noong November 2024 at 2025. Kami ay naghalinhinan sa pagsusundo at paghatid sa airport ng mga ICC personalities 2024 at 2025. So, sabi nila, binigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi ang contact numbers ng mga taga-ICC. Tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotel o condominium sa pabalik-balik sa Pilipinas noong 2024-2025. Sa Rapos, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Hotel, Makati at Diamond Makati. Ginamit nila ang condominium units ni Saldico sa Rapos, Makati, habang ang kanilang hotel at accommodation sa iba't ibang hotel sa si Martic sa Rural Diso na tao ni Sunny Trillanes ang nagbabayad. Number 27, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City na pag-aari ni Saldico. Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati, kung saan doon sila kinakausap o in-interview ng mga tao na sa pinapakontak sa akin ni Sunny Trillanes, sabi yan ni Bernard Tubi. Katulad din na Police Brigadier General Jerry Portasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavio Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angelo Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavio Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng AGK at sa at National Bilibid Prisons sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano'y pumatay kay Kian de los Santos na dating mga pulis.
Si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bill Air, Makati. Nasa pagkakaalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasama sa meeting sina Sunny Trillanes, General Nick Torre at dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Inamin ito ni Rimulya. Dami niya ito na totoo. Napag-alaman namin na bahay yun ni dating Secretary Rimulya dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bill Air ay sabihin namin sa bahay ni Secretary Boying Rimulya ang aming papuntahan. Noong pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas mula December 2023 hanggang 2025 ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin na konektado sa ICC personalities. Una, ako, Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lupian, Philippine Army retired, at John Paul Estrada, na nag-deliver ng isang paper bag na cash sa kanyang opisina sa Quezon City. Nag-deliver sa opisina ni Trillanes. Ako, Bernard Gumban, at si Master Sergeant Andy Pulidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na maleta ng pera na parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Tabedo, kasama si Mark Tiksay at Roberto Albarico Jr. ay nakapag-deliver ng parehong lugar sa parehong lugar ng 2 paper bags na naglaman ng pera para kay Sunny Trillanes. Number 30, palaging nagpupulong sina Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse na South Forbes Park kung saan nasa Pilipinas ang mga taga-ICC dahil ako ang isa sa mga kadalasan na naiwan na security ni Saldico sa townhouse, kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meeting ay binibigyan lagi si Sunny Trillanes ng paper bag ng pera at minsan naman ay isang small maleta. Grabe Palitan kami ng aming security detail. Okay. Ayan ang mga schedule nila. So ito, hindi yan. Yan mga schedule na. Yun itong ebidensya na nagpadala ng shipment ang mga Marines dito sa bahay ng 2 ICC investigator kasi hindi na magkasya ang kanilang damit sa kanilang malita na dala. So para magkasya, tinanggal nila ang mga damit at tinagay na lang mga pera. Ganon. Ito mga resibo ito. So ganyan, ladies and gentlemen, we have now come to a conclusion for this morning. At maraming salamat po sa inyo. At fake news to, nakita sila sino fake news? Totoo po sila nakita. Totoo po nakita, inamin po ni Trillanes na nakipagkita siya sa ICC, inamin din ni Rimulya. So Shirley Remando, no one believes this fake news. The spirit DDS ay ikaw naman nagsasabi na fake news. Totoo po ito, Versatile Matt. Okay. Ngayon, itong gagawin natin. Fake news ko na. Sige, subukan natin. Let us get some pictures here at tingnan natin tingnan natin sa iSecond. Gamitin natin sa ito. Tingnan natin, i-test natin sa i-test natin sa tinatawag na AI. At pag sabi ng AI na fake, di fake ito. Tingnan if ka na, sabay-sabay tayo mag-test. Tingnan ninyo. Yan po yung AI. Bit-bitin ko rito yung yan. Ask anything, is this fake? Is this photo fake? And
And is this Chantal Daniels International Criminal Court? Yan, tatanong ha. I-enter ko na ngayon. Tingnan natin kung ano sagot ng AI. Tingnan natin kung ano sagot ng AI. Babasahin natin. Ito ang sagot ng AI ha. No, the photo is not fake. And yes, the woman in it is Chantal Daniels from the International Criminal Court. Chantal Daniels is a real person and works at the ICC as an international cooperation advisor, sometimes referred to as associate international cooperation advisor in the office of the prosecutor. Reliable sources including news reports from Rappler, ABS-CBN, Manila Times, and official ICC-related documents confirm her role and identify in connection with the ICC's work, including aspects of the Philippine investigation related to former President Rodrigo Duterte. Okay, this photo, the photo you shared showing a woman standing on a street with text overlay, Chantal Daniels, ICC team leader, appears in Philippine social media posts, Facebook shares, and YouTube videos from late February 2026. This often come from critics of the ICC probe, claiming she was part of an ICC team visiting the Philippines, sometimes exaggerated as team leader or involved in alleged improper activities. The ICC itself, via its deputy prosecutor and prosecution statements, acknowledged photos like this as real images of their personnel, but described their public release as deliberate intimidation against the court staff, since missions are normally kept confidential for security reasons. No credible reports describe the photo as fake, doctored, AI-generated, or fabricated. Searches for claims of it being manipulated turn up nothing substantial. So, yan So, nakita nyo na, sabi ng AI ay genuine ang litrato. Genuine ang litrato. Paano ngayon yan? So, genuine ang litrato. Yan. Si Daniels. No, the photo is not fake. And yes, the woman in it is Chantal Daniels from the International Criminal Court. So, okay? Na-prove ko na, totoo. Okay, ano masasabi mo? Ako, sir, BBM lang ang malakas, period. Ay, nakakahiya kayo. Tapos, Teachers PTV, scripted para pero umamin na ang amo ng mga bangag at bubuying. Bring it on. Ayun, sana tunaw ang bato, naging putik. Versatile Matt, watching you from UAE. Thank you po. Arnal Ramos. Sir, fake news. Ito nakita nyo na true news eh. Fake news pa ba yun? Okay. Ikaw lang ang hindi naniniwala. Depraised, tataya ang buhay at ang pamilya para sa scripted na script. Hindi po pwede mangyari yun. So, okay. Camilo Trililing is the human resource. Siya ang fake news, si Trililing. Vince Singson, pag-usapan, kurap at konfi sana. Okay, hanggang dyan lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At paki-like po para pag mag-live ako, ma-notify naman kayo balik agad. Matulog muna tayo. Sabi ni Atty. Libayan, ang matulog na mahimbing ay kumatulog malalim. Okay? Maraming salamat. Kung matulog malalim, ang magising ay kasarap ng umaga. Salamat po.